Hello subscriber. It's our day 366 and today is October 6 and it's Friday. Ayan, dito naman tayo sa ating construction site dito sa Bongabel Private Resort. Dito yan sa South Spring Villas, Bocal, Calamba, Laguna. Ayan, update na naman tayo ng ating construction. Sa mga ninakita kahapon, ito medyo maaliwalas na yung aming kapaligiran. Bawas na yung mga tambak, yung mga kahoy na gamit na i-dispatch na namin, na ipulutan na yung iba. Pero yan, meron pa kaming ginagawa, so umorder pa kami ng graba at mukhang kukulangin pa to kasi kailangan pa namin mga 3 elf na gravel siguro. Ayan, medyo malinis na yung mga halaman namin na tinabi namin basamantala dyan. Ayan siya. Tapos ito nilagyan uli ni tatay ng ng waterproofing yung itaas natin. Ayan, pero yung ginamit niya yung yung cemento, so medyo baka hindi lang para dyan. Ito, mayroon pa palang extra pipe kami dito, magagamit pa namin yan sa hagdanan doon sa pump room. Ayan, nahay pa rin kami mga spare na mga magagamit pa dito. Ayan. Ito pala yung muhon dito, tinanggal na nila. Ayan, dito sila pasamantalang ayan, yung mga halaman na tinanim nila dito. Andyan, dito pala yung mga tanim-tanim kong halaman ayan, dito. Parang sawa to, kala ko ahas. Kamalagyan ako ng mga ibon dito, magaganda ang huni. Ayan, ito na lang. Minsan kasi nagidagatong nila para taboy ng mga lamok. Ayan, ang gaganda ng mga ihon ng ibon. Ito yung aming ginawang cover ng manhole, pero mukhang sira na siya. Hindi yata baliktad lang, siguro baliktad lang yan, baka ulitin. Pero ba't nabarag na, nakulang sila ng reinforcement. So ulitin namin, siguro nabagsakan yan, kaya ganyan. Ulitin na lang namin paggagawa kasi para at least hindi simingaw yung saka hindi bahayan din ng mga ipis. Pero so far moving naman kasi yung tubig dito. Lagi nagdi-dispose ng mga tubig ang mga resort dito So minsan may mga pagong pangayan dyan, mga pawikan, nakailang pulutan na rin sila dyan. Ayan, marami pa rin tayong alikabok kasi nga nagkagawa pa rin sila sa loob. Ayan, pero ito yung paligid ng natin, yung ating planter box dyan na skim coat na ni tatay. Maganda na tignan. So siguro baka ipapibles ko na lang din itong flooring dito para hindi madulas. Ito lang talaga, hindi na siguro, baka lang to, linisin lang. Ayan, tapos ito kahapon nga, pinaka-video ko doon, tapos na yung mga pibos namin sa pool, sa paligid ng pool. Ngayon nagagawa na kami ng hagdanan. Kasi ito naman itong hagdanan namin yung entrance. Nandito si Mami, akala niya 4 daw ni share. Bukado mataging 3 lang daw. Pero okay naman na yan kasi taas sa 20 yung taas niyan. Namin na waterproofing lang. Para medyo kapitan ng ng pibos o anong gagamitin man dyan. Yan, ito yung mga, pero ito hindi pa namin nalilinis yung pibos namin dito. So sana maganda kalabasan pag na-buffing na namin to. Gusto ko kasi medyo dark yung kulay na na lumalabas yung mga white na silica dyan sa mga pibos na bato. Ito yung planter box ko dito na pinahabol ko. Ayan. May ilaw ako nilagay dito, pero siguro kailangan ilagay ko dito mga 12 volts lang kasi delikado kung mga matataas na voltahe dahil malapit sa pool. So dapat lang dito, baka nga solar light kabit ko o ganun. Pero naglagay pa rin ako ng wiring para sa mga 12 volts na ilaw o baka mga mas mahina pa doon kasi nga sa tabi lang ng pool, delikado yung malalaking voltahe. Tapos nga doon sa mga may bakal, naglagay ako ng grounding wire. Yan, ito kasi, nandito kasi yung ladder ko. Para safety ko, ano mang mangyari. Meron akong grounding na papunta sa, yung sa poste ng Meralco na ground. Ididiretso natin yan doon. Napakabit natin.
Tapos meron din kaming hand grip doon na ibabaon din dyan sa hagdanan. So lalagyan din ng grounding para safe tayo kung ano man. Minsan kasi may nalalaglag na mga kuryente or something ganun, maiwasan. Di ba, habang naghaharot-harutan sila, hindi nila alam, nahulog sila sa pool na may ano. So imbis na mangisay sila na parang kinukuryenteng isda, ayun, naprotektahan. Ayun, ito naman yung ating ginagawa na hagdanan dito sa ano. Pinabago ko din yung hagdanan kasi nga medyo maliit yung hagdanan natin. Medyo yung edad kong ito sa kayo katawan ko, parang nahirapan ako humakbang ng makipot sa mataas. So pinaano ko na siya, nilapara na natin. Tapos medyo madami para at least pino lang yung banayad yung pagbaba. Hindi ka parang Miss Universe na bumababa na hirap. Yan, kahit pa diretso ang baba, pwede na. Tapos ganyan ginawa namin, graba ang tinambak namin dyan. Tapos binuhusan lang namin ng semento para tumibay yung mga graba, magkaroon ng konting tibay siya. Ayun, tapos nagpabaon din kami ng isang pipe doon para at least doon yung purong buhos ang ilalagay namin. Pinaka-poste niya yun. Ayan. Parang dagdag support lang kasi, pero bakal naman na to. Matibay na, lalo na buhos naman tong pinakaunang step dito. Buhos na gagawin namin para siya yung pinakaharang pababa. Nakabaon na sa mga bakal naman. Nakabaon naman sa bawat yung mga dating stairs. Yung lang hindi namin pinaunan kasi baka magkaroon ng leak sa loob ng pool. Ayan. So ito yung mga nagpatagal sa atin kasi nga mga revision saka in-upgrade na rin natin para pag nag-start na rin kasi mag-operation parang hindi mo na rin mapapagawa. Lalo na to yung mga butas dito pinabago na rin natin kasi nga mali-mali yung pagkabit ng una, hindi tumama doon sa butas. Tapos yung waterproofing uli natin parang sa lagay ng halaman yung hagdanan natin ng mga bakal. Yan, bali yung muso nyo papalabasin na lang sa harapan para masaktuhan ng butas kasi yung nakaraang gumawa parang hindi nila nilabas kaya nahirapan din silang asintahin doon sa tiles. Ang layo-layo ng butas ng tiles nila doon sa pinaka pipe. Baka hindi sila sanay magawa ng butas doon sa tiles, pero ito at least ito ngayon medyo mag-aayos na natin. Tapos yung mga air nozzle dyan para sa bubbles, ayan. Yung mga nasa sahig na puti-puti na yan. Ayan. Dinikit lang pala ng ng parang silicone na pinandikit dyan. Threaded pala yung mga nozzle cap na yan. Threaded siya. So siguro katagalan yan, lulutang na lang yan bigla, di namin alam. So ngayon papakabit ko yung iba ng papalipat ko siya dito sa may hagdanan na kasi nga matatabunan din naman siya dyan. Siguro iangat namin dito sa pangalawang step para kung nakaupo ka dito at isa sa bandang hita mo yung pababols. Ayan. Yun nga lang, dito talaga hindi natin maaayos, pero hindi na masyado pansin. Yun nga lang talaga hindi siya pantay. Kita-kita na gumigewang yung paggagawa ng natin, yung una nating contractor. Yung giwang-giwang yung niya yan, nakapaling na siya. Wala siya sa alignment, hindi sila nagtansi. Hindi sila mahilig magtansi Kaya yung aking pool din itabingi. Ayan. Dami tuloy nating inayos at ito rin yung tumutulo dito yung mga skimmers saka kung ano-ano. Tapos meron pa din medyo problema rin dito na tulo. Hindi namin matris dito banda. Nauubos yung tubig dito sa kiddie pool. Hindi namin alam kung bakit. So, ewan ko ba. Kaya
ayoko na lang mainis. Pero gagawa na lang natin ang paraan. At yun nga lang, gumagastos tayo. Ayan. Ito rin yung sa kabila kong planter box. Ayan. Pero dapat mabuhusan din to. At may waterproofing din kasi nga delicate siya. Nandiyan dyan yung mga wiring natin. Although 12 volts lang naman. Tapos buti na lang may mga bago na din na mga circuit breaker na ano. Yung tinatawag nilang RCBO yata yun. Residual, di ko na alam. Basta gano'n na nagtitrigger siya pag may mga earth ground, may ground siya, nagtitrigger siya. Tapos pag may overcurrent, over voltage, tapos unbalanced na ano, sabihin may ground nga, nagtitrip na agad siya. So may protection, parang CGI na mga saksakan, parang gano'n. Kumpleto na din siya. May overload. So yun naman kakabit natin sa pool para at safe na tayo. Kasi kahit baka ako matakot minsan sa ganyan, mahirap na. Ayan, sana naman malapit-lapit na tayong matapos. At konti na lang yung gagawin natin, yung panel lang, saka yung karaoke wall ko, tapos yung ceiling dito, saka yung pump room. Tapos the rest, hilamos na siya para matapos na tayo. Ayan, yun yung update natin ngayon dito. Saka almost 2 weeks ako hindi nakapag-vlog talaga, no? Na ano talaga ako. Ngayon yung ginagawa ko na naman na na motor mechanism daw yung gamit ko yung parang automation siya ng mga magnetic contactor. Ayan, medyo natapos na yung design ko pero may bago na naman ako naisip na setup. So babaguhin ko na naman ng konti or gagawin ko na ng isa kung ano mas maganda. Kasi parang maganda doon ata multiple switch. Kumbaga kung anong gusto mo, wifi ka or manual or yung floater. Kumbaga kung sino yung first come first serve pa, parang ganon. Multiple switch, parang 3-way. Ayan, kung ano na lang. So yun yung siguro ganon ang gagawin ko setup. So ayun, hanggang dito lang muna yung update natin. At wala naman tayo masyadong mga tao pa. So sa mga hindi pa nagsasubscribe dyan, baka naman. At syempre huwag niyong kalimutan i-click yung ating notification bell para ma-update kayo sa aming channel na Bong and Jeff. At syempre para masubaybayan nyo hanggang sa matapos ang aming private resort. Dito yan sa may Calamba, Laguna, sa may South Spring Villas. At yan ang Bongabel Private Resort. Hanggang dito na lang. Bye-bye!